What's up, yo, guys? It's your boy Gian fucking Colt, and this is Sosgal Bedroom Podcast. Yeah. So today, I'm here right now with my one and only Nardi. Nardi. Eto na, co-host na ako dito. Yeah, let's fucking go. Pero yan, Nardi. Yeah, and I'm also here with Sakura. 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 How do you pronounce it? There's any pronunciation. It depends on your accent. But any is fine. But it's actually Sakura, not Sakura. Sakura. Okay, Cool. so... Pero, before that, ano muna? Pakilala ka muna. Oo, hindi ka siya masyadong kilala. Kindly introduce yourself. Name, what do you do, tsaka... What school you are? Oo, kahit hanggang doon na lang muna. Yeah. Oo. Okay. Hello, so my name's Sakura. And I don't do anything. Totoo ba? And my school is CSA. CSA represent CSA Makati. And that's it. Yeah. Sige, sa isang banda yun? Sa ano lang, Dasma. Okay. Yeah. Yun sa Makati. Is it a private school? Private Catholic school. Okay. Marami bang CSA na pumupunta sa mga party? Yeah, gago. Actually, I don't know if you've noticed, but like when you sign a waiver, they're gonna ask, "Oh, what school are you from? Yeah. Like, what's your batch?" Yeah, like the crowd, it's mostly like the big schools like LaSalle, CSA, Isabel. So sa CSA din pala, marami palang pumaparty. Kasi pag meron kaming G-form sa Sosgals, we don't have that kind of School. question Oo. if yun, sang school ka Oo. ang galing. I should add that, Yeah. para malaman ko rin kung ano yung demographics ng mga school na pumupunta sa amin. Dagdag stats. Yeah. I think, Nardi, you have some question that is ready for you. May mga Questions na tayo. ka? Yeah. Pero, May gusto ko ba dagdag bago tayo magsimula? hindi, ano muna tayo, like questions muna tayo. Sure. Okay, ano tayo? Kasi, you guys have seen our latest podcast, parang 4 different episodes yun. And puro nga Sosgals, ano yun, di ba? Sosgals members. Exactly. Pero nga, this time, itong season 2, iba yung guest namin, iba yung bumisita sa atin ngayon. But still, somehow, somewhat, some way, connected. Ano ba? Paano ba nalaman yung Sosgals? Paano mo nalaman? Saan mo siya pakinggan? I've met people that went to Sosgas. Like, they're not part of it, but they usually go to their parties. And mostly Instagram, like the promoters. Yeah, like the crowd, they're really good at like spreading out the word. Because I've known Sosgas since like 2022, 2023. Yeah. Like around that time, yeah. So you actually heard it from people like promoters, hosts, and etc. I see. Okay. So gano'n na pala katunog. So, matunog na. So, yun Matunog nga. na, oo. Pero, 1 year. season 2. Season 2. Yeah, season 2. Mag-add na, actually, Ano kasi, go. as possible, gusto natin yung Sosgals podcast. Hindi lang exclusive sa Sosgal. Oo. So, we're actually like inviting a lot of collective, a lot of party goers, a lot of influencer, rapper, etc. na may isasalang dito sa Sosgal Podcast because this is actually our community. And yeah, since nga lumalaki ng Sosgals, imagine from last year, like, last year tayo start, 2023. May, Yeah, nag-start tayo nun, mga 1K followers pa lang. Right now, 11K Pero yun na. nga. Padami ng padami. pero, sige, let's make this session na tungkol tayo sa relationship. Tsaka sa life na rin. Yeah. We're gonna talk about that. Kasi Ano marami muna? tayong pag-uusapan actually. Oo. Ano muna? Relationship status ni Sakura muna. Oh, yeah.
Are you single? No, I'm actually You're not? taken. Mm. Ano pa ba gusto niyo malaman? Like, what are the questions? Because I can't just like Yeah. put out information and shit. So, you are in a relationship with someone. Kilala ba namin siya? Oo nga, kilala mo. You Kilala know ko ba? him. You know Ay, him. kilala ko? You know him. The fuck? Ikaw ba, hindi kita kilala? Kasi kilala mo pala yung Joe. Seryoso? Promise. Sino? Curious tuloy ako. Pwede ba mag-name drop dito? Hindi, depende sa'yo yun. Kung mag-name drop. Wag na lang. Wag na lang. Basta meron na. Okay. Okay. Okay din yun. Ano muna tayo, light questions muna Go. tayo. Start mo. You have Ano na yun? diba? Ilang months na yun? Ilang years na yun? Months? Almost 1 year. We're in our like 10th to 11th month na. I don't count. Pero yun nga. You don't count, so meaning nun, kasi di ba yung mga, this generation, di ba, every month may monthsary. Yeah, Monthsary nga eh. One sec. So, you don't count, meaning, do you celebrate monthsary or no? We don't celebrate monthsary, pero we celebrate like the important months, like 6 months, 1 year, like yung milestones talaga. Not like, oh, happy 2 months, happy 3 months. Like that. Happy 1 week. Gago meron mga ganun, di ba? Like, Yeah. tayo na 1 week pa lang sila ginagawa nila ng handa. Yan yung mga gantong generation talaga. So, bale, going, ulit? Going 1 year. Going 1 year, kasi Next year. 10th daw eh. Tama ba next year? Ano? Ay, next year, sorry. Next month. October. Yeah, next month. So, Halloween naging kayo, no? Wow. Halloween. Halloween party. Baka sa Halloween party ko pa pala yan, ha? And then, kasi, okay, magyayap na ako, guys. Okay, before naging kami, we were actually good friends. We were friends for like, 5 months. And, he wasn't, I never saw myself being in a relationship with him. And yun, nangyari. And I was like, oh, shocked. Like, oh my gosh, type niya pala ako. Ay, wey. Yeah. Nakakurious tuloy ako sino to. Grabe. Pero hindi mo siya nakita, di ba? Hindi mo siya nakita as na magkakarelasyon ka. Right? So, paano yun? Seryoso? Paano? Like, Paano yun? Kasi, would you call that attachment or genuine love? Kasi, di ba nga, nung una nga, hindi mo nga siya nakita na, ay, Naging boyfriend? Oo. Oo. Tas naging, let's say, sa other people nga, naging sila, di ba? What do you call that? Is that attachment or what? For me, it isn't attachment. Because attachment, that's unhealthy talaga. yeah. During the first few months of us being friends, that's where we grew to know each other. That's why I always say that being friends first before being in a relationship is the best thing that could happen. Because in that time span, you guys get to know each other. You guys don't have barriers. You don't sugarcoat yourself. And during one of our hangouts, that's when like something clicked. Like it wasn't. Start, oo. Yeah, it wasn't like, oh, I feel like it's just like, ano ulit tawag dun? Like you're gonna like someone, just like biglang mawawala. Yeah, Infatuation, yeah. Like it wasn't like that at all. Like I don't know. You just know within yourself. Like if you know, you know. Pero nga, di ba, TikTok era na tayo. Meron dun sa mga TikTok iba't ibang classifications and terms. Na. Yung infatuation, Oo. tip of the iceberg lang yun. Meron pa nga dun, Ay, gago. meron pa dun limerence, mga ganun. Meron pa? Yung biglang obsession sa isang tao even though hindi mo naman talaga siya love and all. So, bigla ka lang obsessed sa kanya. Iba't iba na meron ng iba't ibang term talaga eh. Pero yun nga, back to nga sa question sa kanya, di ba? Hindi nga daw attachment yun. So, genuine love yan, yung naramdaman mo kasi. Oo. From friends to relationship, right? Nakakatali ako. Oo. So yun.
Go. Okay, in my opinion, like yung mga TikTok terms na yan, I don't like believing in them. Like, oh, big take actually. Oh, mind blowing. Like I don't like believing in those because that's where you can. That's like for example, you're always seeing it in your phone. You're seeing it everywhere. It's gonna like gaslight you into thinking this, thinking that. Like, what if our relationship's actually like this and not like this? Like, you're not looking at your relationship in a third person view. You're just believing what you're seeing, which is unhealthy. Because you're stuck with these questions like, oh, what if like we're not gonna last long because TikTok said this, TikTok said that. You get me? Grabe. Right. Wait lang po tayo, speechless ako. Hindi, gets yun. Gets yun. Hindi, wait lang. Nagets yun. Kasi yung TikTok nga, tsaka yung iba pang media apps, pwede ka nila talaga ma-influence into thinking something na dapat hindi mo naman talaga. Kasi yung iba embody yun eh. Oo, grabe Lalo nga. na yung, meron akong mga kilalang tao, mga babae na, yun nga, Sino? na di bawal. Whenever nga, di ba, even when you look at their reposts, puro ganun para na-influence sila ng TikTok, ganito, ganyan. Pero it's a good point na hindi mo paniniwalaan yung hindi mo paniniwalaan yung mga shit na ganun sa TikTok online. It's still you. It's still you. Pero nga yun nga yung TikTok nga. Pwede ka nila ma-manipulate and ma-control into something nga. Ganun na kasi yung social media. Actually, ako din eh. Like, yung influence ng social media sa akin, grabe. Nanggagaling talaga siya sa, tawag dito, mga sikat na influencer. Specifically, yung mga iniidolo ko, like, mga artists and etc. And such all. Pero, ganun talaga grabe yung social media nowadays. Pwede ka ma-brainwash It's a love, what the fuck? Oo. Pero anyway, Yeah. break muna tayo. Balik tayo later. Okay, welcome back sa part 2 na itong Sauce Girls Bedroom Podcast pa rin. And Yeah. still We're still here. here. Gian, tapos Sakura and Nardi. What's up? Saan na tayo? Yeah, we're talking about love, right? Love life. Ano ba yung last question natin? Puta, nakalimutan ko. Sorry, hindi kasi ako, guys. Go. Hindi, yung ano yun eh. Sa TikTok things. Tama ba? Yeah, Or sa TikTok. pag things. hindi, wala eh. Anyway. Jump into na tayo? Yeah, let's jump to the next question about Questions. love. Yeah. May mga questions ka dyan, G. I Ay, thought you wala have- ka pala. I thought you no? have specific question to her. I'll just follow up. Eto muna. Yeah, go. Sa You mga ask light those questions, questions. sa mga audience tayo. Yeah. Sa mga audience tayo. Tanong, question from Klein. Klein Federez. Love mo or love ka? Ano lang to ha? Easy questions pa lang to. For me, I believe that love mo. It's better to, for example, like experiment, like to know how you love people. Like, di ba may iba't ibang love languages, ganun. Like, it's better to love than love you. Kasi, when you love other people, that's where you know, like, that's where you can know, like, how other people can love you. Like, may iba't ibang ways ng pagmamahal. Like, pag nagmahal ka, malalaman mo yung iba't ibang ways na yan. Kumbaga, like, it's gonna give you more ideas. Like, for example, you're stuck in a relationship, like, abusive relationship, and you've gassed it yourself that that's love. Like, that's not healthy kasi you don't know love eh. So, like, it's better for you to love than i-love ka. Gusto mo, Gets nyo? mas mahal mo You siya. feel, So, love mo dapat. Oo. love mo dapat. Eh, what if yung jowa mo? Ano siya? Kung ikaw pipili ng... Kung ikaw yung jowa mo, tapos sasagutin mo yung question na yan, ano yung sasagot mo? Love mo o love ka? yung sasagot nun? What if he answer love ka? So, parang hindi siya, like,
nagko-kontra siya, right? siya eh, Oo, opposite. Love mo siya. Yun ang gusto mo, love mo siya. Pero ang gusto niya, love ka niya. Love ka. Love siya. Ano may feel mo sa ganun? Wait. Gets mo? Hindi. Wait. Kumbaga Okay. nagko-contrast sila. Kunwari ako siya. Yeah. Okay. And then, ang sagot mo, as him, is love ka. Love ako. Oo, hindi, love ka. Love... Fuck! Ano yung doon siya? Ako na yung glue. Go. Gets mo yung sinasabi ko, di ba? Oh, go. Sagot mo, you've answered us Mm-mm. na you want you to be loving someone. Yeah. Ang tanong nga this time, what if your significant other, ang sagot niya, gusto niya siya yung nilalove. Oo. So, ano yun? Ito una muna, should it be mutual dapat or talagang magkaiba kayo? Exactly. Talaga magkaiba. Kasi in a relationship, there's someone na naghahabol. May isang stagnant lang. So, ikaw yung naghahabol. Hindi. Ganun lumalabas eh. Pwede. Oo. Pero, since nga opposite kayo, give and take lang yun. Bawal, hindi naman sa bawal, pero like in my opinion, mas okay, like, for example, you guys, yun nga, separate. Kasi yung sagot na love ka, ibig sabihin nun, love ka, mas nagmamahal yung significant other mo kaya sa'yo. So meaning, hindi niya binibigay yung 100% na love ka niya. So what if, yun nga, yung guy, ganun yung sinagot. Tapos ikaw ganun. Parang nag-opposite yung sagot niya. Nag-o-opposite. Ano yung may feel mo? Well, feel ko, okay lang. Okay lang lang. sa'yo. Okay. Diba? Kasi, mas okay na magmahal kaysa magloko. Okay. Wala ka sa senders. Joke lang. Okay na yun. Naisip ko yung follow-up na yun. Pero, di ba? Gets ko yun. Kasi meron, So, yun sa kanya. meron ko talaga mga ganun, yung mga one-sided love. Yung grabe yung pagmamahal sa'yo ng tao. Hindi, Tapos, oo. hindi ganun ka todo yung bigay ng balik ng isa. Pero in the case kay Sakura, give and take naman daw. So, Yeah. That's may good. sense of balance doon. Exactly. Pero yun nga, sabi niya kanina, love niya. So, paano yun? Ito na ang deep questions. No phone kasi tayo. Mamaya na yung MS Teams mo. Ito na. MS Teams. Fiber kasi yun. Hindi ko kilala nagchat-chat sa Okay. Di ba nga, dapat love mo, sabi mo. Ay, ikaw ba, Gian? Siyempre kasama na to sa questions natin. Ano yan? Love ka or love mo? Grabe kasi ako magmahal, pare. Love ko. Mas gusto ko yung love ko. I don't know. Kasi, mas, kapag nagmahal kasi ako ng tao, like, sagad eh. Kahit wala nang pabalik. Alam mo yun? Kahit di na ako nag-expect ng Unconditional pabalik. yun. Yeah. Kaya, mas okay sa akin. Love ko. Yun yung example na sinasabi ko, give and take. Or sa isang relasyon may naghahabol talaga. Yeah, tama lang yun. Tsaka mas okay parehas kayong ganun. So, paano yun? Sinong relasyon ang mas nagtatagal? Yung mas mahal nung babae yung lalaki? O yung mas mahal nung Ano? Basta yan. Ang next question nun, sino mas nagtatagal na relasyon? Yung guy na mas madaming pagmamahal sa girl or yung girl na mas madaming pagmamahal sa guy? Sasagutin natin yung pagbalik ng Sauce Girls Bedroom Podcast. Let's take a Yeah. break. Yeah. Yeah. And we're back to the number one podcast here in the Philippines, the South Gal Bedroom Podcast. And I'm here again with Nordy and Sakura. So yeah, we do have a question a while ago before our break. Yeah. Yeah, go ahead, Nordy. Do it. Anong relasyon yung mas nagtatagal? Yung mas mahal nung lalaki yung girl or mas mahal nung girl yung lalaki? Ito, focus on the question na. Siyempre may mga netizens dyan sabihin, bakit kailangan na isa lang yung mas madami magmahal?
let's just stick to the question Yun ang question natin. Sino doon? Sino mas nagtatagal na relasyon? Okay. Ikaw muna. Go, Sakura. Si Gian muna. Si Sakura na yung huli. Sakura na yung huli. Hindi, sige ako muna. Sige, ikaw muna. Para sa'yo. Para sa akin, mas nagtatagal pag mahal nung girl yung guy. Kasi, I don't know. Based on my experience, kaya naging ganito na yung thinking ko. Kasi, once na yung guy, nag-focus siya masyado and minahal niya yung girl to the point na, ayun nga, na walang reciprocation nga, di ba? Na, kung meron man, kulang. So, balik kung yung lalaki, minahal niya ng mas malaki yung girl, hindi siya natutuloy talaga eh. Yeah. Ako din ganun. Hindi siya Para sa akin, tama. Mas okay, mas nagmamahal yung girl. Kasi yung girl, yun talaga yung for me sila yung mga nagde-drive ng relationship. Habang yung guy naman, sila naman bahala sa game. So, if yung guy, yung mas focus na nagmamahal sa girl, there's a possibility na, oo nga, nagmamahalan kayo, pero baka bumaksa kayo sa life. Kasi, yung guy, siya talaga yung nagda-drive. Siya yung focus sa game. Siya yung alam mo yun, make sure na maging successful kayo. Habang yung girl naman, sila lang yung nagsisilbi lang sa'yo. Tapos, siya yung nagga-guide sa'yo, gano'n, na tama pa tong ginagawa mo, gano'n. Siya lang yung nagmamahal sa'yo ng sobra. Habang yung guy, diba? Hindi yung guy nga, focus siya sa stability nila, yung mismong kingdom. Yun yung, exactly. diba? We know that. Let's be real. Facts. Kaya nga pag nakikita mo, pag finocus na nung guy, shinif niya na yung energy niya sa pag-love ng... Kasi, syempre, hindi niya makikip yung girl na yon kung 80% ng attention wala sa girl. I mean, yun nga yung point eh. So, meaning, may iwan at may iwan. So, yun nga, pag na-focus, pag na-shift na yung energy niya dun sa girl, nalilimutan na nung guy yung main purpose niya, yung buong shit niya. Kaya ka nga lalaki, pre. Lalaki ka. Hindi ibig sabihin nun na, since lalaki ka, yun, magmamahalan na kayo habang buhay palagi. Wala na ba kayo ibang gagawin sa buhay nyo? Like, paano yung future nyo? Paano yung mga susunod, yung mga pangarap nyo sa buhay? Paano nyo maaabot yun? Kaya mas okay sa akin talaga na mas nagmamahal yung mga babae. Kasi yung lalaki, pag alam niya nagmamahal yung babae, mamahalin din niya yun na sobra. Ibabalik niya yun. Yung ano? Yung pagmamahal! Ibabalik niya yun. Pero yun nga. Pero sa mga actually natanong ako ay na-experience ko na yung matanong sa iba't ibang mga girls. Pero ang sinasabi nila, yung baliktad ng sinabi ko, basta Ikaw, Sakura. yun nga, ikaw ba, Sakura? Ano yung take mo doon? Anong take mo doon? Mas nag-work, mas nagtatagal ba? Sino mas tumatagal? Yung mas malaki yung pagmamahal ng girl o mas malaki pagmamahal ng guy? Actually, baliktad nga. Mas tatagal if yung mas nagmamahal yung lalaki. Bakit? Baka the notebook the notebook. Okay. Sige. Bakit? Pag yung lalaki nagmamahal, isipin natin husband and wife. Ano yung trabaho ng babae sa bahay? 'Di ba? Luto, support sa asawa niya, yung lalaki uuwi. Yung nangyayari doon, yung lalaki mas nagmamahal kasi yung babae, siya yung nagbibigay ng motivation sa lalaki na mahalin siya. Like, masasabi ko bang mahalin ako netong lalaking to. Pero, hindi naman ako alam mo, hindi masipag, ganun. Gets nyo? So, like, yung lalaki, dapat nagmamahal sa babae kasi ayoko maging baka makahal sa love. Yung lalaki kasi, sila yung naghahabol ng babae. Wala akong nakitang bihira makita ng babae na nag-aabol ng lalaki. Pag yung lalaki kasi nagmamahal, parang buo kesa sa babae. Buo sila magmahal.
Like, kung magmamahal sila, bibigay nila lahat. So, mas gusto mo yung guy na, Mas prefer ko. okay. Kasi kung minamahal niya ako, binibigyan niya din ako motivation para mahalin siya. Nakakita ka na ba ng ganun sa buhay mo? Madami. Madami. Na-encounter? Parents ko pa lang eh. Sa parents mo? Parents ko pa lang. Sa mga naging past relationship mo? Past Oo. relationships. And current. Ito yung current. Current. Yun yung nangyayari ngayon. Ay, yung nangyayari ngayon. Pero yung sa mga past relationship mo, ganun din ba Past sila? relationship. Or Hindi. hindi? O so kaya kayo nag-fail? Kaya hindi kayo- kaya okay. past relationship. In my opinion lang Oo, yeah. Wala namang maling sagot dito. Siyempre, kanya-kanya tayo ng opinions sa life. Pero pwede tayong makancel. Yeah. Mangyayari yun. Pwede tayong And anyway, yun. Anyway. Ikaw ba? Yun, same lang tayo, Oo, diba? parehas lang tayo. Pero yun, Parehas narinig tayo nyo na yung sa sagot ni sagot eh. Sakura. Oo. Dapat, in her own perspective, mas mahal dapat nung guy yung girl. I mean, mas malaki. Yeah. We, In order to we work. do have our own perspective in life. That's why. Yun yung take ko eh. Yun din take niya. So, it is what it is. Next question, Nardi. Meron akong question dito Go. It's from Dude Moreno. Ito na getting na to medyo getting deep na tayo sa mga questions. How can love survive in a long distance setup? Pero wait, Long distance. tanungin muna natin sa Sakura if na-try niya na yung LDR. Oo, na-try mo Ito na ba? na, malalim na. LDR. Oo, na-try ko na. Past relationship ko. It was- LDR? LDR. Saan? Like, ibang bansa? No, within the Philippines, pero malayo. Okay. Okay, first of all, that didn't work. Pero depende na yun sa tao. Pero, syempre, if nasa LDR kayo, wala yung oo, may quality time, lagi kayo magka-call. Pero alam mo yun, yung physical touch, magkayakap. Hanap-hanapin mo. Hanap-hanapin mo talaga. It's like, made-deprive ka. Like, you're deprived and you're stuck. Actually, yun ngayon nag-start ng cheating eh. Like, for example, LDR kayo. Tapos, meron kong mga, yun nga sinasabi mo, hinahanap mo yung physical touch, yung quality time, etc. Although you do have a quality time kasi magka-video call kayo. Ay, kahit sabihin na magka-video call kayo araw-araw, magkausap kayo araw-araw, kulang pa rin eh. Kaya sa akin yung LDR relationship, isa siyang malaking joke. No? Joke. Joke siya, Pero, promise. Parang siyang internet love na, yun, na-in-love ka sa internet. Na-in-love ka sa poser, gano'n. Speaking of Nardi, na-in-love sa fucking poser. Kaya next time pag-usapan na, natin next- yung mamaya. Sige. Pag-usapan natin yung fucking poser na yan. Damn. Pero yun nga. Okay. Ano ba? Pero, LDR, yeah. dati pinaglalaban ko yun. Yung LDR, okay. Sobrang hopeful ko dun. Parang, sige, pag gusto mo, magagawa mo talaga eh. Kaso nga guys, come on. Let's be real now. LDR, siguro pwede kayo mag-LDR kung sobrang lakas na nung foundation nyo. Yung Yeah. wala nang no way out. Ganun. Pero yung LDR, tapos, given the circumstance na bata lang, teenage, or 20s, mahirap ang LDR. It's not no joke talaga siya eh. Exactly. Pero yun nga. So, hindi pa. So, Hindi pa. Go. ang tanong, how can love survive in a long distance setup? Okay. Ulit ako lang yung sinabi mo yun nga, dapat maganda yung foundation. Like, for example, you're going 3 years na. And kilala mo naman yung tao, like, you don't view them as someone na mag-cheat kasi yun yung problema dun sa LDR. Yung nag-cheat. Sawa ka na ganun. Nahanap mo yung ganito, nahanap mo yung ganyan. Deprive ka na. So, yung love, magsusurvive lang yun if pareho kayo ng binibigay. Okay, for example, LDR, yung isa, ayaw mag-call kasi, kunwari, iba yung time zone, ganun. Parang may magko-compromise talaga. May magpupuyat, ganun. Exactly. Parang, may
you both have your own sacrifices. First mo. Yeah, yeah. Gets. From our last podcast, actually, we talk about cheating. And as you mentioned a while ago, yun nga, nangyayari yun, especially if there is a distance in your relationship, like long distance relationship, there is a big possibility pa rin, right, na magkaroon ng mga cheating. Sa LDR? Yeah, even though Oo, it's only a micro cheating. Like for Malaki example, yun. yun nga, micro cheating, when you define micro cheating, it's also a cheating as mentioned by our previous gals sa interview. Sila Alshi at si Si Daph. Daphne. Yeah, they actually emphasize the word cheating under micro cheating. And those micro cheating examples are, for example, yung direct nila yung kahit yung pagla-like lang ng mga Oo nga. pictures ng other girl, pagpa-follow lang. It varies pa rin per person. Oo nga. Pero anyway, yung Pero may LDR, mga tumatagal na LDR. Yun nga, kailangan nyo talaga ng isang strong foundation bago kayo sumalang sa ganun. Pero majority talaga ng ganyan, hindi talaga nagsasuccess. Oo. Yeah. tsaka dun pa lang sa pinakakalaban kasi ito para saan pinakakalaban ng relationship. Ano? Yung space and distance talaga. Doon kayo nagkakatalo. Pwede siyang double-edged sword siya. Kasi pwede kayo mag-stick doon. I mean, pwede kayo magtagal doon. Yeah. Or pwede rin kayo mag-break doon sa space and distance. Fuck. Yeah. So, Yun pala yan. yun nga. Exactly. Sa'yo, hindi survive. Yeah, Pero hindi siya paano nga? mag-survive. Foundation, no? Oo, kailangan ng foundation naman. Siguro, for example, may sumpaan na kayo sa buhay. Mag-asawa na kayo. Kahit may isa pa yung foundation, pampatibay. Tapos, matagal na kayo sa relationship nyo. Tapos, for example, ginagawa nyo yung ganun para sa mga anak nyo. Right. May mga mag-asawa ano yun, nagtatrabaho ng OFW Oo. abroad para Kasi sa mga nga, anak nila. Compromise na Oo. Pero di ba na tulpo rin? Balita sa tulpo, nag-cheat, whatsoever. Alam niyo yun? So, hindi mo talaga kailangan mo talaga ng sobrang tibay na foundation bago mo gawin yun eh. Kaya yun. Kasi may tendency sa cheat. Anyway, sa next break muna tayo. Yeah. Sa next part natin, let's talk about cheating. Okay? Oh, yeah. Let's talk about it. I Break like muna. that. Magbabalik ang Sasgal Bedroom Podcast. Okay. And we're back to the number one podcast here in the Philippines, the Sasgal Yes, sir. Bedroom Podcast. I'm still here with Nardi and Sakura. Let's go back to the question a while ago. Yun nga, usapang cheating na tayo. Yeah, let's talk about cheating. Kasi nga, di ba, pag LDR, malaki tendency ng cheating dun. Kasi nga, wala naman nakakita sa'yo. And, alam mo lang yung mga nangyayari sa partner mo as long as pag sinabi niya. Yeah. Yun lang yung alam mo eh. My question to Sakura is, why do women cheats? O yun mo, if ever mag-cheat. Na-cheat ka na ba? Fuck yeah. You LDR, yun yung... okay. So yeah, that's the good LDR. question. Why do women cheats? If ever mag-cheat, no? Bakit? It's either tarantado sila or deprived. Yun lang yun. May mga babae na yun yung motto nila, mag-cheat. Like, for them, cheating, it's like an ego boost. Like, oh my gosh, alam ng tao, like, I'm taken and then he's still going for me. Like, gets mo, yun yung ego boost na part. Yun yung mga tarantadong tao na nag-cheat. Like, hindi sila nakaramdam ng remorse or like whatever yung mararamdaman ng partner nila if they do cheat. And, yun nga, yung mga babae, nag-cheat lang sila. Pag may nahanap siyang wala, yung guy. Yeah. Ganun lang yun. Siguro same lang din if yung lalaki mag-cheat, ganun din. Like, for example, rocky relationship, diba? Yeah. Most likely, dun nag-cheat yung mga babae. So basically, woman cheat because hinahanap nila yung mga bagay na wala dun sa guy? Okay. But, do you still love the guy kahit na nag-cheat ka? May mga instances na ganun. Pero you can't say you still love the guy after you cheated. That's just
kumbaga binubullshit mo lang sarili mo. Kasi, kung mahal mo, ba't ka mag-cheat, diba? Yeah. Yung imperfections ng guy mo, yung mga kulang sa kanya, tanggap mo dapat yun. And susuportahan mo siya. May kulang siya, huwag ka maghanap ng bago. Tulungan mo siya makuha yun. Gets nyo? Yeah. I understand. How about you, Nardi? Did you ever cheat na ba? Sa mga past relationship mo? Hindi, isa pa lang naman past relationship ko. Pero, wala akong cheat na grand na ginawa. Pero temptations marami. Temptations. Okay, how do you define those temptations? Like, give ka ng mga example. Ano yun eh? Siyempre, hindi mo na makasama lagi partner mo. Okay. 'Di ba? Ngayon, pag pumunta ka sa isang place, whatever place it is, tapos meron doon mga scenario na it's just you and her. Mga ganun. You and someone, mga ganun. Pero temptations nga. Actually, kahit sa school naman, meron, wherever you go, may temptations talaga eh. It's just a matter of fact ng tao kung bibigay siya doon. Pero may mga nakakabigay-bigay na situation talaga eh. Kaya nang. Basta, Wait lang. meron talaga siyang ganun eh. Sa temptation na to, ibig sabihin nun, hindi ikaw yung nag-i-insist. Yung girl yung nag-i-insist. Oo, pero cheat ka, ganun. pwedeng hindi rin, Or sarili mo mismo. oo, no, parang naisip mo na pwede ka mag-take advantage sa oras na ganito. Okay. Ganun. Temptations. Pero di pa ako nag-cheat. Like, grand cheat talaga. Seryoso. Temptations lang meron. Pero, ayun nga, balik tayo kay Sakura. Nag-cheat na daw si Sakura, di ba? Okay. Okay, yun yung alamin natin. Why? What's the reason why you cheated pala? The long distance one, right? As you mentioned. Yeah, as I've okay. mentioned many times, nag-cheat ako kasi I was deprived. I'm not justifying that what I did was right. Like, deprived ka naman, okay lang yan, mag-cheat ka. But no, what I did was still wrong. And, yung problema dun is late ko na-realize. It's not like a 1 week realization thing. It took, pride and ego to make me realize that what I did was actually wrong. Like, during that time, I kept telling myself, like, it's fine, like, it's not a big deal. Like, he doesn't even care. But no, actually, being labeled as a cheater is something I don't want to be labeled as, even though I cheated in the past. Go. I was deprived since LDR. Like, I wanna go on dates. I wanna hug this guy. I wanna be there to hold him. So like, I was like, fuck this gago. I'm gonna just do whatever now. Like, yeah. Pag cheater ba, kuwari nag-cheat ako one time. Paano yun? Cheater ka na forever. Ano na ba yun? Like, hindi. Let's not, wag tayo mag dun sa label na let's do it sa more on psychological. Like, ano ba yun? Kung nag-cheat ba ako, tendency mag-cheat din ba ako? Ulit. Hindi. Choice mo yun. I think choice mo talaga yun sa buhay. Kasi if may kulang yung partner mo, it's not an excuse na mag-cheat ka. Exactly. So, if nag-cheat ka, matik, labeled ka na, cheater ka na. Hindi na magbabago yun. Pero, nasa tao kung mag-cheat siya ulit. No? Yun yung answer niyo dun. Yeah. I don't know. Ikaw, Did I ever cheated? I don't know if I Ikaw, Jen. cheated. Come on, let's be real ano na? Did you ever cheat? Before, yeah. Oo. Kasi putang ina, fuckboy talaga ako dati, legit. Alam niyo na lahat. Alam niyo na lahat. 2022 pa. Siyempre, 'di ba, owner ka ng party. So, ang daming girls sa mga bar. Yung 2022 pag event ko, sobrang ganun talaga siya. Kaya tutuwa ako sa mga bagong collective ngayon eh. Almost sa mga new collective na mga nag-i-start pa lang. Ganun kasi tawag dito. Ganun yung gusto niya na feel. Gusto niya ma-feel na tawag dito para silang God.
na lahat ng babae makukuha nila so whatsoever. Si- Parang si- gano'n. Yun yung isang reason. Pero hindi, mali pa rin eh. Marirace mo talaga siya na mali. Pero meron akong irang gano'n. Oo. So, dumaan ka dun. Yeah, duman ako sa era na gano'n. Cheater, fuckboy, cheater, oo. whatsoever. Talagang, You call me that. I've been there, bro. yeah. I've been there. Alam You nila, know it. alam nila yan. Di ko itatago kasi ang dami talaga nakakilala sa akin na gano'n ako. Pati sa mga DMs ng babae, no? Ay, oo, puta eh. Nagraya mag-DM. Baka check nyo DM mo. Check nyo DM. Baka Meron ko. Pag wala pa, gago. pag wala pa, nabuta kayo ng cut-off. Wag, ganun na siguro yung nangyari. Pero yeah, totoo, aminado. Totoo yun. Pero ngayon, Hindi na. Actually, nilalabanan ko temptations yun. meron, di ba? Oo, sinabi mong temptation. Nilalabanan ko yun. Madaming temptations talaga eh. Not gonna lie, ah. Yeah. Mm-mm. Pero yun nga, sa lalaki na nga. Anyway, let's talk about sa ano. Ano? Kasi 'di ba? Yun sabi niya kanina, you need to find something or some way to love that person. Like 'di ba kung nagkulang nga siya. I think, Let's talk about sa ano, sa mga icks ng mga girls kasi meron akong ano eh, mga X. meron akong like na encounter na girl Okay. na Kilala ko? okay, kilala niyo Okay. to. Ang lagi Oo. para kasi ang main motive niya sa relationship ay ito ang ano niya, values niya pala to. Ah. Ang sinet niyang value sa sarili niya, mabilis siya magka-ick. Mabilis Okay. siya ma-off. Yun, classify niya yung personality niya doon na, ay hindi, mabilis ako ma-off. Ganun yung personality niya. Ngayon, when it comes to relationship, kung iisipin ko na ganun siya, parang ang hirap naman ng situation niya kasi, come on, di naman tayo perfect, di ba? Lahat tayo may pagkukulang at some point. Pero, we're perfect as we are, pero but still, pag kinompare mo, sure bull yun, imperfect yun. Di ba? Yeah. So, yun nga, pag may girl na ganun na, mabilis magka-ick, what do you think about that? Ako mamaya na yung take ko. Pero nga, yun nga, yung girl na mabilis magka-ick, paano Siya yun? muna. Ano siya yung Paano girl siya eh? paano siya magkakaroon ng long-lasting relationship? Eh kasi nga, di ba nakikita niyo naman, pati matatanda, pati marriage couple, nagkakaproblema pa rin, di ba? So, hindi siya mawawala na may something na nakakainis or, di ba? Yeah, Gets, yeah. di ba? So, yun nga. Ikaw muna sa aura. Ano, take mo doon? thoughts about sa girls na mabilis magka-ick. Bilis mo off. And pag na-off, wala na, cut off na. Eh, di ba nga yung iba sinasabi, if you really want your love, you should fight for it. Eh, paano siya? One mistake, boogs. Ano, yung ex kasi para sa babae, like, kunento ko din to kay Nardi, yung ex, that's like, ano yung first impression. Yung ex nagtatagal yun. Maaalala mo yun. Parang first impression, it's a second first impression. If yung babae, nagkaka-ex lang sila, only if they find the guy unattractive. Hindi ka magkaka-ex if you think na this guy is who you really like. If you really like the guy, yung ex para sa'yo magiging, ay, ang cute na dula siya, hindi ako na-ex. Right? Ganun yung mga ex yun, yung random, Yeah, Oh like, oh my gosh, yeah. nadula siya, na-ex na ako. Like, gets mo, like, Kasi, di ba, let's say, ako, let's say, ito si Sakura. Kuwari natapunan niya ako. Jaeger, natapunan niya ako Jaeger. O naka-all white ako. Magagalit ba ako? May inis ba ako? Kung perfect yung tingin ko sa kanya, hindi. Diba? Okay. Pero kung at some point, talagang mas lamang yung ayaw ko sa'yo, yun, di ba? Matapunan mo akong Jaeger, di ba, sa party. Yun nga, yun. Kung perfect,
kung perfect ka na, just how it is, sa paningin ng girl, wala, tablado yung ik mo. So, yun nga guys, we learn something new na kapag nagka-ik yung girl, consider it, bro. Konti, may ano, mas lamang yung backhand ng girl nun. Ikaw, Gian, para sa'yo as a guy, ano yung nakukuha mong ik sa babae? Ano ba? Ako ayoko lang talaga sa babae yung masyado siyang tawag dito. Maarte. Ganun. Yung sobra. Yung halos lahat ng mga galaw whatsoever. Gusto ko kasi yung medyo ka-vibes ko lang. Hindi na sobrang classy. Right. Pero hindi rin siya sobrang squammy. Nagigets Right. mo yun? Yung nasa middle lang. Hindi siya ghetto sobra. Oo. Hindi rin siya Sakto high lang. luxurious life. Okay. Okay yung balance, Oo, no? mas okay. Tapos yung nakaka-vibes mo talaga. Pero yung mga ganun, yung sobrang may aura siya na ganun na kahit sobrang ganyan, tas meron siyang aura na ganun. Talagang pas. Ako mismo umuurong eh. Ganun. Right. Yun talaga yung ick ko. Yung mga... Ayoko na i-drop sa mga arte. Basta yun nga, sobrang arte. Sobrang arte, oo. Alam mo, sa next part natin, pag-usapan natin yung the gap between dun sa mediocre financial status guy tas Versus. gumugusto siya dun sa high luxurious na babae. Okay. Okay, break muna tayo, Okay, break guys. muna tayo. We Let's will go be back. back. Yeah. Welcome back sa part I don't know. Hindi na natin alam kung anong part na. Yeah. Part 4, part 5. Yeah. Pero yun, welcome back sa Yeah. Sauce Girls Bedroom Podcast. Still here with Gian, Sakura, Yeah. and Nardi. So nga, pag-usapan na natin ngayon, yung broke guy or, alam mo yun, middle class guy na nagkakagusto sa isang, alam mo na, higher financial women. Okay, Or mention woman. mo lang kanina. Diba? About dun. So, Okay. ano ba yun? Is it really possible for a broke guy to have someone or to have a girl na, alam mo na, ang mas angat? Kumbaga, Yes, ano yun kuwari north is yung guy, tas yung yung babae south girl. Yeah. Ano ba, possible ba? What are your thoughts? Possible, syempre. Tsaka, pero, yung downside dun, yung babae, hanapin niya yung dates, ganun, yung mga gift-giving. Pero lahat naman yun, maaantay kasi lahat ng yun, pagsasawaan lang din yun diba? Exactly. Parang pag-araw, sabihin natin, may kaya yung lalaki, araw-araw kayo nagde-date. Alam mo, parang hindi na siya nagiging special. Hindi na siya like date, parang hangout na lang. So, if na in love yung lalaki sa babaeng mas may kaya sa kanya, magagawa naman yun ng paraan. First of all, if tanggap siya ng babae. If willing din yung babae na tulungan siya. For example, yung babae mismo mag-i-invest sa job ng lalaki. Ano yun parang bawian lang, kumbaga. Ako yung take ko dyan, actually okay lang sa akin whatever it is. For example, yung guy is yun nga. For example, ako, hindi ako ganun katawag dito, kayaman. Tapos may nilagawan akong girl na sobrang taas. Kasalanan ko, kung habang buhay, ganito lang ako. Tama. Dapat syempre mag-move up din ako. Sure. For example, yun nga, yung lagi sinasabi ng mga tao dyan, na magiging kasalanan mo yun pag namatay ka na mahirap. Yeah. Kasalanan mo yun. Pinanganak ka na mahirap, tapos mamamatay ka pa rin mahirap. Ibig sabihin, hindi mo siya nilaro ng maayos. Hindi mo nilevel up yung sarili mo. Kaya same take din doon. For example, yung guy nga is just a middle, yung wala masyadong, tas nagjowa siya na mas high class, mayaman. 7-digit yung mga perahan ng babae. Tas yung guy, yung mga sinasahod ng guy is 5-digit. Alam mo yun? Wala pa nga 5 digits Yeah. Hirap pa nga Kung ikaw yung guy, tas ganyan yung sitwasyon nyo, tas habang buhay ka lang ganun, naasa ka lang sa babae, ka, Right. bro. Basta ganun. Oo. Yung mga ganun din kasi na lalaki, kailangan din nila ng support sa Yeah, girl support. nila. Kailangan malaman ng girl na hindi yun
isang gabi lang mayaman na agad Exactly, yung guy. oo. Kailangan niya magbigay ng support dun sa lalaki kasi yun yung gugustuhin ng babae, matikman ng guy niya yung success, yung feeling ng success. And yun nga, choice na lang ng babae if willing ba siya Mag-wait. Oo, Kung gaano mag-commit, katagal. mag-commit din na ganun yung situation nila. Kasi parang ano yun eh, relationship investment rin eh. If itong girl na to, nakikita niya sa guy na, ay, one day yaman to kasi masipag eh. Yun, no? Magiging ganito rin siya. Na, Pupondahan ko to, tutulungan ko to. Pag nakita. Ganon. Tsaka ganon. kasi, ang magiging problem niyan, let's say, on the way na nga yung, let's say yung guy nga, di ba, working hard para dun nga sa kingdom niya. Ang nagiging problema kasi nun, kapag yung girl dumating na once tapos na yung kingdom, parang he will treat her as a visitor lang, di ba? Tapos na yung kingdom, like, Made it ka na, tiga mo. Kuha kang babae na made it ka na. okay. Di ba? Parang ang hirap mag-settle. But, pag nagkaroon ka ng girl na nandyan nung ginagawa mo pa lahat. Di ba? Mas okay yun. Parang queen na yun eh, di ba? Yeah. Masipin Yun yung magiging problema nun kapag walang girl na nag-stood by your side habang ginagawa mo pa yung mga shit mo. Pagdating mo sa taas nun, talagang indecisive kasi kung kanino ka mag-stay, kanino ka makikipag... Di ba? Exactly. Pero Tama. yun nga, yun yung topic about. Pero possible nga siya. Possible yun. Kasi, possible siya. Guys, pwede nyo matalo yung mga lalaki may kotse. Pwede. Siguro sa communication talaga nag-i-start eh. Pag malakas ka sa communication, grabe yung puhunan yun. Next Kasi, time pag-uusapan natin yun. Marami akong example dyan. di ba? Oo. Sa next na yun. Sa I-explain ko yung mas malalim. Basta dati kasi nagmumukha akong insecure dun eh. Yeah. Kapag Oo. yung kakompete ko is may kotse, di ba? Ganun. Mas mapera. May pang date. May pang flowers naka iPhone 15 Pro Max. Mapanghihinaan ka ng loob. Pero ngayon, sa estado ngayon, pag na-upgrade na yung perspective mo, it's not all about that, bro. Meron pa nga yung kahit made it na sila, na-fumble pa rin nila yung mga babae. So, ayun. Don't think about it too much. Dun sa, pera side. The more na you think about it, mas na-fuck up eh. Oo. Dapat talaga Keep it tatrabuhin jiga mo lang. yun. Keep it jiga lang talaga. Hassle lang. Tuloy-tuloy sa hassle. Yun. Anyway, Yun. next question tayo. Kasi Yeah. patapos na to eh. Oo. The next Sabi question, ni- go. Hold on. Sabi ni... Wait. Sino ba yan? Hindi ko masasabi. Sabi ni... Ano yung fans? Audience to ah. Okay. Sabi ni Harvey, 2x.v sa IG. Is it better for the guy to compromise than the girl? Paano kaya to? Is it better for the guy to compromise? Sino una magko-compromise? Hindi, kung magko-compromise, sino mas better magko-compromise? Yung girl or yung guy? Ikaw muna. O sige, Ikaw na. ilagay na natin yun sa setting kanina. Okay. Na broke guy, tapos high financial status na women. Mas okay ba if mag-compromise yung girl? Go. Is it better for the, pwedeng for... mas, ang gulo eh. Pero okay. Mas okay mag-compromise yung guy kaysa sa girl. Kasi yung guy, nasa kanya yung work, nasa kanya yung hustle, siya yung may buhat nun. And as of the girl, siya yung taga-support, moral support, ganun, taga-push sa guy. Yung guy yung nagko-compromise. Kasi alam niya yung wants and needs nung girl niya. Gets nyo? Like, siya yung nag-a-adjust. Kasi, yung lalaki, sila yung provider. Gets nyo? Yeah, I think mas lalaki ka kung ikaw talaga magko-compromise. Tama 'yun.
For me, kasi narasa ko yung sitwasyon tayo yun eh. Laging tama talaga yung babae. Lagi silang tama. Pero there are times na hindi natin sila sinusunod. Pero at the same time, dapat lagi tayong nagko-compromise mga lalaki for those girls. Ikaw, Nardi. Para sa'yo. Based on experience, na mas nagko-compromise nga talaga yung lalaki. Lalaki talaga, ano. Pero kasi pag nakausap mo rin yung mga iba pang higher ups na lalaki, hindi sila nagko-compromise sa girl kasi nga pag ayaw na ng girl sa'yo, ayaw na talaga. Doon napapasok yung yung self-worth tsaka self-love. So, para mag-compromise yung lalaki, siguro pwede compromise sa magko-compromise yung guy kung matagal na sila nung babae niya. Tingin niya na pag nag-compromise siya, Oo, maayos pa to. talaga, keep Oo. talaga tayo. pang-keep talaga siya, okay. Pero it depends pa rin kasi paano kayo tutuloy in the long run kung may hinamon na pagsubok sa simula tas di mo kinompromise, Exactly. 'di ba? Na ay, hindi. Sige na, out na. Pero yun nga, magulo nga pag love nga talaga, magulo. 'Di ba? May kanya-kanyang perspective. Yeah, shit yan. Di Sino ba? ba nagtanong yan? Di ba? May iba't ibang perspective. Walang hindi mo masabi kung ano yung tama, hindi mo masabi yung hindi tama. Yeah. Pero siguro, nung na-way out ko yan, it's all about regrets. Kung saan ka mas kung saan ka mas walang regrets, dapat dun nga. Kasi every move sa love, sa life, laging two-sided hindi siya talaga one-sided eh. Lagi may kaakibat siya. Ngayon, ang titignan mo na lang kung saan yung pinakawalang regrets. Kung hindi ka ba mag-compromise dito, mas wala kang regrets, dun ka. Kaysa naman regrets, right? Ayun nga. Yeah. So, yun na yun. Yeah, that's all for the... Hindi pa. Ano pa tayo? Meron pa tayong party question. Oo, Party-related party question na tayo. Before we jump sa past talk. Oo. Yeah, let's do it. Let's go to the party question. Go, Ito, go. Pangalanan mo yung... pangalanan talaga, Sige, pangalanan mo na. Sa lahat ng mga collective party events na napuntahan mo, at kasi hindi ka pa nakapunta sa Oscars, right? Hindi pa. You should try on 21st. Yeah. You should try. Kung hindi ka pwede sa 21st next time, try mo. Kung gano'n kami magpa-party. Pero sa lahat ng mga collective na napuntahan mo na, so far, ano yung pinaka-cool, pinaka-wild? Pinaka-wild? Yeah. Pinaka-wild muna. Sa pinaka-wild muna tayo. Pinaka-wild was... Hindi pa napunta eh. Oh. Wild in what way ba? Like, paano bang wild? Epic ba? Pag sinabi ko kasing wild, there's a lot of people kissing. May mga wasted na nakahiga na. Ganon. Okay. Wild was... actually, is Mi-Vida. Manila, Mivida. Manila, Mi-Vida, yeah. They have really wild parties. Wild parties. Yeah. I mean, Because they're... anong event nila yun? Kasi kasi I nag-event think it's the summer one. Yung summer and... No, yung... End na ng summer. Yeah, it was summer ending party. Shout out to Saison. Saison, di ba? May-ari ng Mivida. Tama ba? Madami sila. Shout out to you guys. Shout out. Tonyo, Ralph, everything, Si Taylor. Tonyo nga pala, si Tonyo. We know you guys. Si Ethan. Shout out. Si Ethan. Yeah. Ethan. Vida, right? Ethan. Oo, Right. nga pala. And Yeah, people. And yung mas malala dun was... It was a collab. The two biggest collectives of the people na crowd namin, it was High Society and Mi-Vida. They High collabed. Society, And the place was packed, gago. It was so many people going. Like it was actually, even though it was super full, I really saw people enjoying their time. Yeah, everyone was wasted. Everyone was drunk. It's either you're high of this, high of that. Yeah, it was really wild. Actually, one of the creators of High Society DM me asking for collaboration this coming September 23rd. Yeah.
I forgot his IG. Nakalimutan ko, may hanapin ko mamaya. Yeah, gumawa siya ng bagong collective, and sad to say nga is that magkasunod yung event namin, tas Tuesday pa ata yun. Sabi ko, probably by this first week ng December, pwede tayo mag-collab sa Osgals tsaka yung ano. Kasi until November pa yung contract namin sa Alliance eh. So after nun, mag-open na ako for other collective na pumasok sa amin. Tapos yun, pwede kayo mag-collab whatsoever. Yun na mention niya. Pero yeah, we'll be there actually. This coming September 23rd, support natin sila sa BSK. Yes. Yeah, wala pang poster. Naantay ko nga eh. Let's see it. Naantay ko nga eh. Yun. Spoiler kayo ah. Nasabi, tulungan na yung poster, no? Wala pang announcement. Basta yung pumunta kayo doon. Siyempre, pag na-upload na to, for sure, may poster na yun. Okay, yun. What's the lamest collective or lamest party na puntahan mo na? Yung Okay. pumunta ka doon. I don't wanna Ano say. naman? Just initial lang. M. Okay, they hosted at Okay, kwento. What happened? around Go. Pobla. And I can't blame them. It's just I guess their management, they failed. Okay. There were like less than 50 people there. 50 people. Yeah, and the place, it was like barely, it was like kind of empty. And I heard that they lost money because of it. And actually, nag-shoot dun si Nardi, and we were talking about like how empty the place was and like, oh, what the fuck happened here? Yeah. 50 bucks. Pero yung malaking venue? No, it was small lang sa casa. Sa casa. Yeah. No shade to them because they're a new collective. Like, of course you fail, but I don't want to call it lame, but it was lame. It was lame experience. No shade. Yeah. But yeah, Bawi kayo next time. bawi ko yan. Alright, Nardi, you have question about Wala, yun. yeah, the fast talk. Yun lang ata lahat. Pero, fast talk tayo. Yeah. Okay, guys. First fast tayo. talk. Let's do First this. fast talk. Let's do this. Give her the mic. Yeah, Tas go. let's end after. Okay, fast talk. Tao ibon. Fast talk. Tao or ibon? Tao or ibon? It's fast talk. Come on. Hindi ko gets ibon. Ibon. Air Force One or Sambas? Air Force One. Nova or Piaros? Nova. Makati or Taguig? Makati. Favorite subject? Ooh. Favorite subject? Social studies. What? Party boy or fuck boy? Party boy. Party boy. Kendrick or Drake? Drake. Favorite cartoon? Favorite cartoon? Adventure Time. Favorite flower? Favorite flower? Peonies. And that's it, guys. That's it Thank for you. tonight. I'm you so Nardi. Yeah, This is again, Sakura. Yeah. And again, I'm Gian fucking Cold. And thank you so much for supporting Sauce Gas. Yeah. See you September 21st. That's gonna be the Project X 5 American Pie Pool Party. See you there. And thank you sa mga sumusuporta. Right. See you hanggang maging festival na yung Sauce Gas. Right. And that's it. Follow That's us on it. our Instagram, This is the YouTube, season 2. TikTok, Facebook. That's it. We out. Shout out to bitch. Sauce Bye-bye. Gas, to Hardbull, to Nardi Yeah, Villas, Hardbull. Thank you so much, Hardbull, for always sponsoring us. Thank you so much. And then, Peace out. Peace out. Bye-bye. Season 2, episode 1. Bye-bye.